Hello po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ito hong lumabas na resolution mula sa Quezon City Prosecutor's Office. Okay? Ito po'y patungkol po mga kabida sa mga kasong isinampa laban po kay Vice President Sara Duterte at sa kanya pong close-in aid. Alright? Now, ito pong mga kasong ito ay isinampa po mga kabida ng Quezon City Police District sa pangunguna po mga kabida ni Police Lieutenant Colonel Dr. Van Villamor. Ito po may kaugnayan doon ho sa nangyaring commotion sa Veterans Hospital kung saan po mga kabida ay isinugod po itong si Attorney Zulaika Lopez, ito pong Chief of Staff po ni VP Sara, matapos po siyang isinight in contempt po ng House of Representatives, particular po ng Committee on Good Governance and Accountability, mga kabida. Now, pakinggan muna natin itong balita mula mismo sa frontline ng News 5. Narito po. Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte. Base sa resolusyon ng City Prosecutor's Office, walang sapat na batayan para isulong ang mga reklamong inihain ni Police Lieutenant Colonel Dr. Van Jason Villamor. Nag-ugat ito sa umano'y pananakit ng Head of Security ni Duterte kay Villamor nang ilipat ng ospital ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zulaika Lopez noong Nobyembre. Yan ay nang ipokontempt ng Kamara si Lopez dahil umano sa kanyang pakikialam sa investigasyon tungkol sa confidential funds ng OVP. Wala pang pahayag sina Vice President Duterte at Villamor tungkol sa desisyon ng Prosecutor's Office. Ayan po, wala hong sapat na ebidensya to warrant the filing of the case doon ho sa korte. Yun po yung findings po ng City Prosecutor's Office. Okay, papakita ko po sa inyo ito pong resolution po mga kabida ng City Prosecutor's Office ng Quezon City. Ayan. Okay, yan po yung resolution. Yung complainant pala, ito pong si Dr. Van Jason Villamor. Yung kanyang rango po ay Lieutenant Colonel ng Philippine National Police, kung saan po ito po ay na-assign sa Quezon City Police District. Alright? Yung mga respondents po dito, mga kabida, okay, ito pong si Vice President Sara Duterte, Colonel Raymond Dante Petina Lachica, isa pang o dalawang John Dos, at isang Jane Dos or Jane Dos, marami pala ito, John Dos at saka Jane Dos, Okay? Now, ang kaso pong isinampa po mga kabida, ito po, ang nakadakit po ito, for violation of Article 148, direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article 285, grave coercion, all of the revised penal code. Ayan. So, yun po yung mga asunto po, At ito po ibinasura po mga kabida ng City Prosecutor's Office. Ano po yung findings po, babasahin ko po mga kabida, ito pong dispositive portion po ng resolution po ng Quezon City Prosecutor's Office. Ito po, Wherefore, in light of the foregoing considerations, the complainant for violations of Article 148, direct assault, Article 151, disobedience to authority, and Article 286, grave coercion, all of the revised penal code against respondents, Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio and Colonel Raymond Dante Petina, is recommended to be dismissed for failure to sustain a finding of prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayan. Ito pa. The complainant against John Dos and Jane Dos is recommended to be dismissed without prejudice to refiling once the identities and whereabouts are ascertained. Okay, Quezon City, Philippines,
January 17, 2025, signed Chris Celine Karayugan Logo, Assistant City Prosecutor, approved by Vimar Barciliano, City Prosecutor. Ayan. So, yun po yung resolution po ng City Prosecutor's Office laban po kay Vice President Sara Duterte at saka kay Colonel Petina. No? So, dismiss, ibinasura, kasi ho, walang basehan. Ayan. Ano po yung implikasyon po dyan, mga kabida? Ang implikasyon talaga dyan is, gumawa lang talaga ng mga kaso po itong mga pulis laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano? Na hindi man lang pinalakas yung kanila pong kaso, asunto laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. Kung titingnan natin yung video, malinaw naman talaga na walang direct assault doon no? Diba? Yung video kung saan po ay mayroon pong commotion, no? Wala naman talagang direct assault doon. Tsaka grave coercion. Pag sinabi mong grave coercion, may intimidation yon, ano? Mga kabida. Wala naman talagang intimidation doon. Tsaka tapos yung disobedience. Papaliwanag lang po itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ibig sabihin na hindi ho siya sumunod sa mga authorities. Nagpaliwanag lang yun na kailangan pong dalhin si Attorney Lopez doon ho sa St. Luke's Medical Center. Ano? Okay? So, yun po mga kabida. So, bilang brief background lang po kung bakit napunta doon yung sitwasyon. Ano? Ito pong si Attorney Zuleika Lopez po mga kabida ay sinight in contempt po ng Committee on Good Government and Accountability. Ano? Matapos pong inimbita po ito bilang resource person. Ito pong si Attorney Zuleika Lopez dahil ho sa siguro hindi ho nila o hindi po type ng mga miyembro po ng Good Government and Accountability yung kanyang mga sagot. Kaya yun, sinight in contempt po yun. Okay, dinetain doon ho sa detention cell po ng House of Representatives at yun po, nangyari po doon mga kabida, sinamahan po ni Vice President Sara Duterte. Ito po si Attorney Lopez, yung kanyang Chief of Staff, no? Hindi naman po nagustuhan po ng leadership po ng House mga kabida, yung presence po ng Vice Presidente doon. Kasi ho, ang sabi po nila, security threat daw yun, ano? Since hindi ho umalis yung Vice Presidente, kaya nag-decide na lang po ito pong Committee on Good Government na si Attorney Lopez na lang po ang ililipat. Kaya nga, yun, inilipat yun si Attorney Lopez. Binasahan po ng commitment order, no? Itong si Attorney Lopez na doon ho i-detain sa isa pong female dormitory po, mga kabida. Diyan po sa isang city jail sa National Capital Region, ano? So, yun po yung nangyari. Hinimatay po itong si Attorney Lopez at yun, isinugod po sa bahay pagamutan. Yun po yung storya po ng kung bakit humantong doon ho sa filing of cases po, no? Laban po sa Vice Presidente po ng Pilipinas. So, vindicated po itong ating Vice President po mga kabida dito ho sa mga kasong ito. At ito po yung nagpapatunay lang talaga na wala hong ginawang masama ang Vice Presidente at hindi ho sapat yung mga kasong isinampa, yung ebidensya na doon ho sa mga kasong isinampa ng mga pulis laban po kay Vice President Sara Duterte. So anong sa tingin ho ninyo? Ito hong nangyari po ngayon, ito hong pagbasura mga kabida sa mga kasong isinampa po ng Quezon City Police District. You can comment down at sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.